Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang Sabado ng umaga, January 3, 2026. Ayan, 3 araw na po ang lumipas ng bagong taon. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Good morning na po, Sister Adora, Sister Vilma, Sister Bina, Sister Marilo, Sister Sara, Pastor Adeline dyan sa Lubang, good morning po at have a blessed New Year sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa umagang ito, mga kapatid, at tunay nga, pinagpala na po. Yan, Sister Bernadette, pinagpala na po ang araw po na ito. Kuya Richie from New Zealand, ayan, good morning. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At bago nga tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa ating Diyos. Handugan natin siya ng papurit pagsamba dahil karapat-dapat siyang tumanggap ng papuri. Hallelujah, Lord. You are the center of our lives, of our church. Ikaw po ang sentro, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, yes, Lord. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Hallelujah. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus be the center of my life. Yes, Lord. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. The center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Hallelujah. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus.
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, Lord, it's all about you. Jesus, the Son of the living God, the Alpha and Omega, the first and the last. Thank you, Lord, for this morning, sa pagising niyo po sa amin, Panginoon, sa bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Ito po ang hatid mo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, salamat po. Dalahin ko, Lord, sa umagang ito, pagpalain niyo po ang araw na ito. Lord, ang aming pong daily vibrant word, makatinggan po sa apat na sulok ng mundo, at marami pong makapakinig at mapagpala ng iyong salita, Panginoon, sa umagang ito. Father God, bless this day that you have made, and we will rejoice and be glad in it, Lord. Father God, salamat po. Pinupuri ka namin, Lord. Pinasalamatan sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Good morning na. Tatay Erning, good morning. Sister Angie. Sister Jennifer, good morning. Have a blessed New Year po sa bawat isa. Yan. January 3 na po tayo, 2026. Mga kapatid, napakabilis lamang po ng panahon. No? At purihin po ang Diyos sa umagang ito. Tunay nga, pinagpala na po ang salita ng Diyos. Sa umagang ito, mga kapatid, na ating pong pagbubulay-bulayan. Samahan niyo po ako sa maikling sandali. Na ating pong pag-uusapan, ang ating pong topic is about starting the year 2026 right. Yan. Ito po ang pinakamaganda na maumpisa natin ang taon na may tamang pananaw, tamang perspektibo, tamang pananampalataya, tamang pag-uugali. At higit sa lahat, tama ang ating pagsunod sa ating pong Panginoon. Yan, sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 2, sabi po dito, therefore, since we are surrounded by such huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slow us down, especially the sin that so easily trips up, and let us run with endurance the race God has set before us. Sa 2, we do this by keeping our eyes on Jesus. O sa ibang salin, fixing our eyes on Jesus, the author, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. Sa Tagalog po, kaya naman dahil napapaligiran tayo ng napakaraming mga saksi sa buhay ng pananampalataya, tanggalin natin ang bawat bigat na nagpapabagal sa atin, lalo na ang mga kasalanang napakadaling nagtutulak sa atin. At tumakbo tayo ng may pagtitiis sa takbuhin na inilagay ng Diyos sa harap natin. Sa verse 2, ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtutok kay Jesus, ang kampyon na nagpapasimula at nagpapasakdal sa ating pananampalataya. Dahil sa kanyang kagalakan, naghihintay sa kanya, tiniis niya ang krus na hindi pinapansin ang kahihiyan nito. Ngayon, siya ay nakaupo sa lugar ng karangalan sa tabi ng trono ng Diyos. Purihin po ang pagkabasa ng dakilang salita ng ating pong Panginoon. Sabi po ng author ng Hebrew 12 chapter 1 verse 2, ituon lamang natin ang ating paningin. Kanino daw? Kay Jesus. Na siyang author and perfecter of our faith. Siya yung champion. King of Kings and Lord of Lords. Ayan. Kaya napakahalaga po yung maumpisa natin yung bagong taon na tama. Hindi po may tama. Kundi tama po. Ito po ay parang
karugtong nung devotion po nung Thursday na tinapik po ni Pastor Perseus, parang karugtong po ito mga kapatid, no? Yung umpisa natin ang taon na tama. Sa taong 2026. Yan. Sabi ito, many people start the year with resolution. Goals, set goals. Marami pong mga plano to save more, eat better, work harder. These are good, but the best way to start the new year is to put God first. Ito dapat ang ating inuuna. Kapatid, when God is first, everything else find its proper place. Wala na pong iba, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kaya nga itong taong ito, this year 2026 brings new hope, but also new uncertainties. Meron pong mga challenges, mga kapatid, na tayo pong tatahakin. Panibagong challenges ngayong bagong taon. Pero po, ang ganda po ng sinabi po ng author ng Hebreo na ituon lamang natin ang ating paningin sa ating pong Panginoong Hesus. Gaya po ng ating inawit, Jesus is the center of our life, of our church, at sa lahat ng bagay, siya po ang sentro ng ating buhay. So may tatlong bagay tayong pag-uusapan. Ito po yung mga tatlong bagay na pwede natin pagkuhanan ng katotohanan o kaya pundasyon sa ating buhay bilang tagasunod ni Kristo ngayong 2026, mga kapatid. Maraming mga tao na maraming mga agam-agam na keso yung kanilang last year, hindi maganda yung simula ng kanilang buhay. At alam naman natin, kapag hindi natin naumpisahan yan ng tama, sigurado po yan. Ang resulta din po niyan, maaaring hindi rin tama. Kaya dapat mahalaga na maumpisahan natin ang taon na meron tayong tamang perspektibo. Mga kapatid. Para merong mga challenges na tayo pagdadaanan, kasi nga nauna na yung tinama na natin yung ating mind. Di ba? Kaya na natin pagtagumpayan yan dahil si Kristo po ang nasa sentro ng ating buhay. Okay, number 1, be focused. Simulan ang taon ng pananalangin. Be focused. Fix your heart on God's priorities. Alam mo, minsan, kaya marami mga tao ang nagfi-fail sa umpisa. Kasi nga, nagiging hindi malinaw sa kanila yung ano ba yung purpose sa'yo. Bakit ka nabubuhay sa mundong ito? Yung kasi yung purpose, si Lord ang nagbigay nun eh. Yung plano, maaaring tayo po nagpaplano, pero yung purpose, mga kapatid, si Lord po yun ang nag-direct po sa atin. Siya po yun, mga kapatid. Kaya nga, sabi dito, start with the right priority. Ano po yung priority? God first. Kapag si Jesus ang nauna, kapag si Jesus ang una sa ating buhay, you will never be last. Kailanman hindi tayo mahuhuli o ilalagay sa huli, mga kapatid, dahil si Jesus ang inuna natin. Kaya sabi po ng Matthew 6:33, di ba? Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Kaya na minsan hindi natin nararanasan yung talagang buhay na kasiyasiya kasi nga hindi natin siya inuuna. Kailangan kasi siya po ang una. Yan. Start with the right priorities. The foundation of a blessed year is not a perfect plan. O yung mga resolution natin, yung mga plans and goals po natin, but a right priority. Pag ito na-mislead po natin, yung right priority, kaya ang kailangan natin, be focused. Fix your
heart to Jesus. Ano ba yung priority ni Jesus na nandito po sa lupa? Mga kapatid, to win soul. Mga kapatid, iyan po yung ministry ni Jesus. Kaya naman siya dito napunta sa lupa para abutin yung mga nawawala o makasalanan, mga kapatid. Begin the year with prayers, worship, and God's Word. Not as a habit, but as a hunger. Kasi pag minsan habit, napapagod tayo. Pero yung uhaw tayo, doon sa presensya ng Diyos, hahanap-hanapin mo yun eh. Lagi kang nauuhaw, di ba? Pag nauuhaw tayo, anong hinahanap natin? Di ba tubig? Para maibsan yung kahawan natin. Kaya dapat lagi tayong uhaw. Saan? Sa panalangin? Sa pagpupuri? Sa pagbabasa? Ito sa devotion natin. Ito po ay kauhawan natin sa presensya ng Diyos. Gigising tayo ng maaga para mag-prepare ng salita niya. Oo. Ito po ay kauhawan natin sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Hindi ito obligatory, mga kapatid natin. Dahil tayo ay uhaw sa presensya ng Diyos. Marapat lamang na unahin natin ang Panginoon. Kaya ito nga po ang ginagawa po natin. Gigising tayo ng maaga para ikondisyon yung ating mind, yung ating pong puso, and yung ating katawan sa daily vibrant word, mga kapatid. Kasi ito yung ating yung daily source of encouragement, di ba? Ito po yun, yung salita niya. Start with the right priority. Minsan dito tayo na nahuhulog. Ito madalas sa mga tao o mga Christian na mislead tayo. Kasi nga, yung priority natin, hindi si Jesus. Minsan sa umpisa, napakasigla. Masigla natin. Pero pagdating sa kalagitnaan, unti-unting nanlalamig. Hanggang sa dulo, tuluyan ng huminto. Hindi na nagpatuloy. Kasi nga, yung priority mo, maaring hindi si Jesus. Yung priority mo siguro, yung ma-applause ka ng tao. O kaya, makita yung ginagawa mo. Ngayon, pag wala ka ng audience, wala na nakatingin sa'yo, nanghihina ka na. Oo, di ba? Parang sa social media lamang yan, ano? Pag wala nag-like sa'yo, parang apektado yung iyong buhay. Start with the right priority. Dito magkakasubukan yan, mga kapatid. Sa priority. Oo. Kasi nga, kapag si Jesus ang iyong priority, mga kapatid, sabi dito sa Matthew 6:33, sa binasa po natin, everything will be, and it will be give you everything you need. Ibibigay ng Diyos lahat ng iyong pangailangan. Kasi nga, inuna mo siya sa iyong priority ng buhay mo. Ayan. Kaya maganda po yung Colossians chapter 3 verse 2. Sabi po doon ni Paul, set your minds on things above, not on earthly things. Isipin niyo ika nga ang mga bagay na nasa langit at huwag ang mga bagay na nasa lupa. Doon pa lamang, pag tumingin ka sa langit, pag sinit mo yung minds mo doon sa taas, mga kapatid, giginhawa na yung paningin. Kaya pag may problema tayo, ang solusyon lamang, tumingala ka lang sa langit. Pag medyo exhausted tayo, overfatigue tayo, punong-puno tayo ng galit, tumingala po kayo sa langit. Kasi sabi ni Paul ganun set your mind on things above. Doon pa lang, sasaya ka na. Oo, mga kapatid. Kaya doon nga sa binasa po natin sa Hebrews chapter 12 verse 2, di ba? Fix your eyes on Jesus, who leads in perfect our faith. Sabi doon, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Mga kapatid, napakalaga yung mind setting. Diba? Kung may mga bone setting tayong ginagawa, dapat yung mind, sinisit din natin sa tama. Oo. Minsan ang problema, priority lang talaga
mga kapatid. Dito lang natin talaga, dito tayo na nami-mislead. Pagdating sa priority. Kasi nga ang tao makasarili. Ang gusto lagi, siya lagi ang itataas, no? Siya lagi ang napapupurihan, no? Hindi po ang Panginoon, mga kapatid. So, the cross is the goal, but salvation is our mission. Tanda natin na may mission po tayo, mga kapatid, dito sa mundong ito. Na maraming mga kaluluwa ang madala natin sa paanan ng Panginoon. Maganda yung mapapulit natin ang earth ng kaluluwa. Mga kapatid. Kaya sabi po ni David sa Psalm 27 verse 4, the one thing I ask of the Lord, the thing I seek most, is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfection and meditating in His temple. Ano ba ang focus mo ngayon? What is your focus in life? Mga kapatid. Alam mo ang kalaban ng focus, defocus. Kapag nawala ka na sa focus, pag na-defocus ka na, mawala ka na sa priority. Mga kapatid. Kailangan focus lang tayo doon sa plans and goals natin. Kasi minsan, yung New Year resolution, sa kalagitnaan ng tao, no? Nawawala na. Nawawala na yung mga New Year resolution natin na sinulat. Kaya dapat isinusulat talaga natin para pwede natin balik-balikan. Ito pala yung ginawa ko. Ito pala yung promise ko sa Panginoon na kailangan hindi ko gagawin pa. Oo, mga kapatid. Ang kinagandahan po kay David, no? Siya po ay naka-focus. Mga kapatid. Siyempre, alam naman natin yung buhay ni Haring David. Oo, siya po ay nagkasala din, mga kapatid, tulad natin. Pero, bakit tinawag siya ng ating Diyos na a man after God's own heart? Nakita ng Lord yung puso po niya, mga kapatid. Nakita ng Diyos yung genuine, yung busilak niyang puso sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. At alam naman natin na tinawag po si Haring David. So yun, fix our eyes on Jesus. Ito po yung priority po natin. First priority po natin. Gaya po ng ating nabanggit, the cross is the goal, but salvation is our mission. Yan. Ano pa? Sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight. Diba? Binigay ko ang the best sa mga laban. Kaya nga, di ba, kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ibigay natin yung the best natin para paglilingkod. Hindi lamang yung tira-tira. O kaya kalakalahati o 50-50. Lord, 50 muna sa'yo, 50 ako sa mundo. Di ba? Di ba, mga kapatid? Si Paul nanatili siyang tapat hanggang sa huli, mga kapatid. A heart that focus, understand what is really matters. Kapag yung puso mo ay naka-focus sa Panginoon, alam mo yung prioridad mo. Alam mo yung matters. Ano ba yung mga really matters na ito? 'Di ba? Kailangan hindi nahihinto yung mga gawain. Bible studies, life group, 'di ba? Cell group. Ano pa? Reading the Bible. Itong umpisa na naman taon, no? Dapat meron tayong mga Bible calendar. Oo, mga kapatid. Maganda na umpisa natin ngayong January pa lang. A focused life is a priority life. Mga kapatid. Ano pa? A focused life is not a perfect life, but it is a priorities. Gaya natin nang nabanggit, mga kapatid, it's a matter of priorities. Life is that God shape. May calendar aligning our values toward God. Kaya nga meron tayong journal. Nagtitik down notes tayo. May mga planning tayo. Plans and goals, di ba? Ina-align. Kailangan naka-align yan. Alam mo, minsan nakita ko na na-notice ko lamang, mga kapatid. Kaya marami pong mga Kristiyano na hindi talaga
nagiging matagumpay ang kanilang takbuhin sa dulo. Sa gitna pa lang ay humihinto na sila. Bakit? Kasi nga, kapag kulang po yung ating horizontal intimacy o horizontal connection sa ating pong hindi pala horizontal, vertical alignment natin sa Panginoon. Pag iyan po ay kulang, magkakaproblema po tayo. Kaya napakahalaga yung vertical relationship natin sa Panginoon. Dito masusukat talaga yung priority mo. Kasi pag okay yung vertical mo sa Panginoon, mga kapatid, yung horizontal mo madali na. Oo. Kaya napakalaga yung vertical relationship natin sa Panginoon. Yung tuwi-tuwi na lagi tayong sumasangguni sa Panginoon. Lagi natin ipinapasiyasat sa Panginoon yung puso po natin. 'Di ba? Kaya minsan hirap na hirap tayo sa horizontal natin. Pag-abot sa mga kaluluwa, pag-abot sa pamilya, kasi nga may problema sa vertical relationship. Okay, a focused life is a successful life. What is your priorities? Ito po yung pangalawa. Be faithful, choose consistency over convenience. Dito po may sakripisyo, mga kapatid. Faithfulness is one of the most admired qualities, but it is misunderstood. It is small ordinary acts, but consistent. God is honored on how you begin, but He is honored how you finish. Ito nga po ang lagi natin sinasabi. Oo. Na kahit walang nakatingin sa atin, o kahit walang audience, dapat tapat tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Maging matapat sa paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid. Gaya po ng sinabi po ng Luke chapter 16 verse 10. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in a little things, you won't be honest with greater responsibilities. Malinaw po, di ba, mga kapatid? Kailangan mapagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay. Mga kapatid, napaka-importante yung katapatan. Na kahit walang audience, walang nakatingin sa atin, walang nag-a-upload sa atin, patuloy tayo sa paggawa, sa paglilingkod. Mga kapatid, kaya nga, choose consistency over convenience. Ito kasi ang problema minsan nababaliktad. Kaya yung pagiging consistent natin, nawawala. Kasi puro convenience ang gusto po natin. Gaya po ng ating sinabi, itong taon na ito, mga kapatid, may mga hamon, may mga uncertainties, may mga challenges na tayong tatahakin, mga kapatid. Oo. Pero maganda po dahil sabi po ng Panginoon, He will never leave us. He will never forsake us. Diba? Tayo po ay mayroon po tayong katiyakan na sa ating pong paglakad ay hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Amen po, mga kapatid, Maging matapat na kahit na walang nakatingin. Kaya sabi po ng 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to 5. So look at Apollos and me as mere servant of Christ who have been put in charge of explaining God's mysteries. Now, a person who is put in charge as a manager must be faithful. Tayo po ay steward, manager, mga kapatid. Pinagkatiwalaan ng ating pong Panginoon. Oo. As for me, it matters very little how I might evaluate by your or by any human authority. I don't even trust my own judgment. Sabi ni Paul, on this point, my conscience is clear. Sabi niya, but that doesn't prove it. I'm right. It is the Lord Himself who will examine me and decide. Kaya nga, di ba, yung sabi po ng Bible, di ba, many plans of man's heart, but the Lord's plans will prevail. Si Lord pa rin talaga yung magbe-verdict, mag-i-examine, magdi-decide. So don't make judgment about anyone ahead of time before the Lord returns. For He will bring our darkest secret to light and will reveal our private motives. Then God will give to each one whatever praise is due. Magsusulit po tayo, mga kapatid. Na hindi man tayo nakikita ng tao,
Pero si Lord nakikita tayo. Mayroong isang unseen witness na tumitingin sa atin sa bawat paggawa po natin. Kaya maging consistent tayo sa lahat ng ating ginagawa. Dapat consistency is the key. Yan. Sabi nga. Kaya nga ito po yung minsan nangyayari sa atin, yung comparison. Pinag-compare natin yung ating buhay sa iba. Kaya nga tinawag natin ito, comparison is the thief of joy. Tandaan natin na bawat isa sa atin is unique. Okay. Faithfulness is not comparing to someone. And also, faithfulness is redefining the success. Kaya sabi po ng Matthew 25:21, the master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now will give you many more responsibility. Let's celebrate together. Ang clay ba, mayroon ba siyang kakayanan na magreklamo sa potter? Di ba wala? Kaya mahalaga na lagi tayong sumasangguni sa Creator. Lagi tayong tumitingin sa Kanya. Kaya nga, sabi po ni Paul, di ba? Set your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Di ba? The author and the perfecter of our faith. Napakalaga yung vertical relationship natin sa Panginoon, mga kapatid. Lalo na kapag may mga pagsubok. Lagi tayong tumingala sa kalangitan. Ayan. And also, number 3, mga kapatid, ito po yung pangatlo, be fruitful. Live a life that reflects Christ. Tanda natin, fruitfulness is the work of God in our lives, not our own achievement. Ang isang tunay na Kristiyano, siya po ay namumunga. Hindi laban bawi, kumbaga. Yung bunga niya, nalalaglag lagi, nagbabackslide kasi, kunting mga pagliligalig, pagsubok, umaayaw na. Kasi sabi po ng John chapter 15 verse 45, remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severe from the vine. Sabihin, hindi siya naka-attach doon sa vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Mga kapatid, kapag tayo hiwalay sa Creator, wala tayong magagawa. We are nothing. We are lost. We are miserable. Kaya nga, napakalaga na maumpisa natin ang taong ito na tama. Hindi may tama. Kundi tamang pananaw, tamang paglilingkod, tamang pagsiservisyo. Kung ikaw man nasa gobyerno, ipakita mo yung tamang pagsiservisyo. Kailangan nagbubunga ka. Meron kang bunga. Yung bunga na yan, hindi lang yan na namamatay yung bunga. Iyan ay nagpapatuloy, lumalago, dumadami. Kaya nga, di ba? Napakalaga na maging visible sa ating mga mananampalataya yung fruit of the Holy Spirit. Dapat nakikita iyan sa atin. At hindi yan nawawala kahit na may mga pagsubok. Be fruitful. Fruit you up in a changed character, a quiet strength in God's love. It includes influence. Our fruits becomes visible, but it takes time. Okay lang. It takes time. Pero dapat nakikita. Dapat nagmamanifest. Yung bunga na mayroon ka. Dapat nakikita yan ng tao. Focus your heart. Stay faithful and trust God for the fruit. Mga kapatid, napaka-importante na tayo po ay nakikitaan ng magandang bunga.
Minsan kasi ang tao, kahit hindi ka magsalita, yung karakter mo, nagre-reflect yan, nakikita nila yan. Lalo na yung mga kapitbahay natin, mga kaibigan natin, nagre-reflect yung buhay po natin eh. Ano ba ang pinapakita mo sa kanila? A focused heart and stay faithful and trust God for the fruit. Mga kapatid. So sa conclusion, a right spiritual start leads to a strong spiritual finish. Sabi ko nga kanina, kapag ayos yung start mo, maganda yung simula mo, tatapos yan ng maganda. May magandang resulta. When believers begin the year focused of God, and faithful in obedience, and fruitful in Christ, they experience transformation, purpose, and fullness. Hindi mo po pwedeng itatago ito, mga bagay na ito, mga kapatid. Ito ay makikita. Ito po ay visible. Yung transformation. Kaya nga ang born again, hindi sa religion eh. Born again is a transformation. Pagbabago. Ano pa? May purpose. May malinaw na layunin. Oo, mga kapatid. At syempre, gusto ng Lord, maranasan natin yung fullness. Yung fullness na gusto ng Lord sa atin. Anong kailangan natin? Be focused. Yun po yung ating number 1. And ano pa? Be faithful. And be fruitful. Yan, pag ang tatlo na yan, ay nagawa po natin yan, mga kapatid, tiyak po na magtatagumpay po tayo sa taong 2026. Kaya kailangan simulan natin ang taon na tama. Kaya ito po yung mga tanong. As a question to consider, ano ang tunay na prioridad ko ngayong taon? Ano ba yung tunay na prioridad ko ngayong taon? Nagkitaan ba ako ng katapatan sa paglilingkod sa Diyos? Or hap-hap lang yung paglilingkod ko? May bunga ba ang aking pananampalataya? Nakitaan ba ng bunga yung aking paglilingkod, yung aking pananampalataya sa Panginoon? At ito po yung gusto ko pong idiin sa inyo. Meron ba tayong nadadala na kaluluwa kay Kristo? Kung hindi pa, itong taon nito, umpisahan po natin na magdala ng kaluluwa kay Kristo, mga kapatid. Dalangin ko na meron po tayong napulutan ng aral sa umagang ito. Hinamon ulit tayo ng Panginoon, in-encourage tayo na kailangan mabago yung ating mind setting. Kailangan alam natin yung prioridad natin. At kailangan tapat tayo sa paglilingkod sa Panginoon at higit sa lahat, tayo po ay namumunga. At hindi lamang namumunga, yung bunga dapat ay manatili. Ayan, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa 28 viewers natin. Ayan, good morning na po sa bawat isa. Sister Mau, Sister Alicia, Sister Adura, Ate Ana, good morning. Brother Marlo, good morning po sa inyo. Purihin po ang Panginoon sa araw po na ito. Pagpalain po tayo ng Diyos sa buong maghapon ng Sabado. Samahan po tayo ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Maging mabunga lahat ng ating gagawin sa araw po na ito. Lord, salamat po sa araw po na ito. Sa pagsama mo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord God, for your word today. Lord, sino man sa amin ngayon may mga karamdaman physically, Lord, hayaan mo, Lord, na iyong kamay ay dampi sa kanila at ipadaloy ang kagalingan na nagmumula po sa inyo. Naging Lord, ang pong mga kapatid ngayon nagdiwang ng karawan, anniversary. Lord, kami po ay nakikigalak sa kanila pong mga pagdiriwang sa araw po na ito. Lord, sa buong maghapon, dalahin ko, Lord, na ikaw po maghari, ikaw po manguna sa amin, Panginoon. Gawin niyo po kaming mabunga, gaya po ng amin pong pinag-aralan ngayong umaga. Salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan, pagpalain niyo po ang aming pong buhay, ang aming pong pamilya, ang aming pong mga ministry, ang aming pong mga panambahan, pagpalain niyo po sa araw po nito. Salamat, all the glory,
honor and praise in Jesus' name. Amen and amen. Good morning na po sa bawat isa. Pastor Mark, good morning. Yan. Brother Christopher Rubio, good morning po. Sister Adora, good morning na po sa bawat isa. Salamat po at kita-kita po tayo bukas sa ating pong Daily Vibrant Word. God bless po. To God be all the glory.